Ang biyaya ng Diyos ay sumaating lahat. Welcome po sa special event natin for this Holy Week. Sa Holy Week special for Christ Church Ortigas. Kinagagalak po namin kayong makasama sa araw na ito at nawa makasama rin namin kayo every day until next week sa linggo ng pagkabuhay. Yesterday, we celebrate the triumphal entry, and we know that every Christian in every Christian world, lahat po ay nag-celebrate ng triumphal entry. And today, it's a Monday. It's a Holy Monday. And marami tayong pwedeng matutunan ngayong Monday, both nung panahon ni Jesus Christ and as we apply it today. You see, Holy Monday presents a decisive moment in the ministry of Jesus. We need to remember, Jesus Christ, sinadya niya po, deliberate yung pagpasok niya sa Jerusalem. And just like that, we know that ang pagpasok din ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ay deliberate. Merong intentionality si Jesus Christ. That's how Jesus Christ exert effort to reach out to people. Alam nyo, sa lahat ng mga taong nakakilala kay Kristo, sasabihin sa inyo ano ang mga nangyari, paano nila nakilala si Jesus, paano nila ibinihis ang banal na Espiritu. After this triumphal entry, he confronts a fig tree. Can you imagine? You confront a tree. And later, actually, makikita natin, after that, he cleanses the temple. It is in the same passage, pareho-pareho. These actions are deliberate and prophetic. Again, ano doon yung word na deliberate, sinadya, and also it was prophetic. You see, demonstrating that when Jesus enters a life, he does not affirm the status quo. Hindi niya gagawin yon. Hindi yung pag tinanggap ko na si Jesus. Maraming mga nangyayari ngayon, tinatanggap nila si Jesus Christ as their Lord and Savior. Kaya lang, parang lip service ang nangyayari. Dadating Sunday, tinanggap nila, pero after that, ganun pa rin. Kumbaga, walang pagbabago. And to top it all, yung pagbabago na inaasahan sa tao ay hindi nangyayari dahil sa tinatawag na head knowledge, nakikita lang sa pag-iisip. Maraming mga tao, hindi lamang ang mga common na tao, kundi mga church leaders, nasa pag-iisip lamang nila ang relasyon nila sa Panginoon. And most of the time, makikita natin na itong pag-iisip na ito ay lumalabas kung paano nila isinasagawa yung relationship nila sa mga tao. So, if you look at it that way, makikita natin na walang tinatawag na fruit o yung bunga ng Espiritu. Again, mahalaga ang bunga ng Espiritu dahil alam natin na ito ang siyang nagbibigay ng tatak sa atin sa pagiging Kristiyano natin. Ang bunga ng Espiritu ay dapat evident sa buhay natin. At ang bunga na yan, makikita dapat araw-araw kung paano natin tinitingnan ang ating buhay, paano natin sinasagawa ito, paano tayo nakikiayon sa mundo, paano tayo nakikihalubilo sa mga tao. Yun dapat ang nakikita sa ating buhay. But before that, i-discuss ko mamaya, ano nga ba itong mga bunga na ito? Pero pag tingnan natin ang nangyari dito sa Monday morning, ika nga. Jesus, being hungry, siya ay nagugutom. Marahil niisip nila, bakit ba nagutom si Jesus Christ? Di ba Diyos siya? Yes, He is God, 100%. And also, He was a man during that time, 100%.
paano nangyari yun? It's a mystery actually, pero tandaan natin, nagkatawang tao siya. Sabi ni Pablo, siya ay hari na piniling maging alipin. So, ito yung nangyari sa kanya. Siya ay nagugutom. Dito sa verse 12 ng Mark 11, natapos tayo kahapon sa Mark 11 verse 11. Sa verse 12, sabi dito, on the next day, when they had left Bethany, he became hungry. So, Jesus was hungry. Tandaan natin, yung hunger ng Panginoon ay physical. Naniniwala ako doon. Kasi tinignan niya yung fig tree. Isang mabungang puno, kaya lang ang nito wala pa sa panahon. In verse 13 sabi dito, seeing from a distance a fig tree in leaf, he went to see if perhaps he would find anything on it. And when he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. So walang laman. And in verse 14, and he said to it, may no one ever eat fruit from you again. And his disciples were listening. So, etong passage na to talks about the fig tree. This is an exposure of what we call fruitlessness. Yan, exposure of fruitlessness. Jesus was hungry. He approached a fig tree in leaf expecting fruit. Finding none, he declares, may no one ever eat fruit from you again. You see, the fig tree symbolizes a life that appears productive but lacks substance. Ayoko sanang tanungin to, pero tanungin natin sa sarili natin, ako ba yun? Ikaw ba yun? Di ba? Tayo ba yung taong maraming ginagawa? Ang daming ginagawa, kaya lang, parang walang laman. Ang daming mga activities, kilalang kilala sa lahat. Maraming mga pinagkakabisihan. We're so busy about things. You see, the biblical context, fig trees, often represents God's people. Ang mga tao ng Panginoon, ang mga anak ng Diyos. Leaves without fruit indicate spiritual hypocrisy, an outward show without inward reality. Masasakit tong mga binabanggit natin ngayon. And that's the truth. That's the truth. You see, yesterday we've talked about the triumphal entry when God enters your life, when Christ enters your life. Today, we are in the life of proclaimed Jesus Christ. We proclaim Jesus Christ as our Lord and Savior. The thing is this: are we do we represent Jesus Christ as that, yung expectation na meron tayo? Alam mo, hindi naman natin kinakailangan yung tinatawag na maging overacting sa lahat ng ginagawa natin as Christian. However, we need to do more in relationship with the Lord Jesus Christ. Because the truth about it is that merong dapat pagbabago, may transformation dapat. Holy Week calls for transformation, I tell you. Lahat ng mga maririnig nyo the whole week, masaktan ka, hindi ka masaktan, mag-agree ka, hindi ka mag-agree, it doesn't matter. That's the Word of God. Subalit, mas maganda nang nasaktan ako at magta-transform ako kesa wala akong pakialam. Because this Holy Week calls for something meaningful. Sa tingin ko nga, kaya siguro, ang purpose ng pagtaas ng mga gasolina at krudo dahil ayaw ng Panginoon lumayas ka ngayon sa bahay mo. Marahil naririnig mo ko ngayon, nakikita mo ko ngayon doon sa inyong timeline or doon sa social media account nyo dahil minabuti ng Panginoon na makita nyo ako.
at marinig nyo ang mga sasabihin ko ngayon. Because even though you are so busy doing things for the Lord, and yet you are empty inside, it amounts to nothing. Baliwala. Baliwala lahat ng mga ginagawa mo. Sinasabi mo para kay Kristo kung wala kang malalim na relasyon sa Kanya. At nagbubunga ito ng maraming mga bunga, lalong-lalo na yung bunga ng pag-ibig. Kung makukuha mo ang idea ng pag-ibig ng Diyos, makikita sa buhay mo, ito ay magiging kalakas dahil ang Diyos at tagapagligtas ay nasa sayo. You see, it is possible to appear spiritually active yet be inwardly barren. Kaya kong magpanggap, kaya kong gumawa, kaya kong maging action man, kaya kong gumawa ng maraming mga conferences. I can attend all of these things. Kaya kong magsalita for the whole week sa lahat ng mga conferences, trainings, and etc. etc. Kaya kong magbigay ng mga bagay para sa mga nangangailangan. Kaya kong makipag-usap patungkol sa Panginoon ng mahabang oras. Subalit posible na ako mismo ay empty sa aking puso, sa aking isipan. At yun ang nakakatakot. You know why? Because as I minister to others, it only shows myself, not God. Pag nakikita lang ako, gusto ko lang itigil. Hindi dapat ganon. Dapat ang nakikita ay ang Panginoong Jesus na nasa sa akin. Upang sa ganon ay merong tinatawag na transformation. Religious activity does not equal to spiritual vitality. Siguro maraming mga masasaktan talaga dito dahil nakikita natin ang isang local congregation, hindi lahat, ang isang local congregation, napakaraming mga ginagawa, basketball, mga Zumba, mga camping at kung ano-ano pa. Ito ay mga activities. I'm not saying ito ay mga mali. What I'm saying is this, hindi ito sukatan ng malalim na relasyon sa Diyos. Marahil pumupunta tayo sa church every Sunday. Gumagawa tayo sa ministry every Sunday. But again, it does not equal to spiritual vitality. Ito ay pwedeng maging panakip sa totoong way ng pamumuhay ng bawat tao. Dapat tanggalin natin sa isip natin na ang hindi porket nangyayari ang mga bagay na ito, malago ang ating relasyon sa Panginoon. Let us examine ourselves in terms of our relationship with the Lord. Yung fig tree, sabi, tinignan niya, walang bunga. Walang bunga. Kaya, ang sabi ng Panginoon sa fig tree, may no one ever eat fruit from you again. Wala na. You see, Jesus examines not appearance, but fruit. Hindi yung physical appearance ng isang tao, physical appearance ng isang small group, physical appearance ng isang church. Ang tinitingnan ng Panginoon ay yung bunga. At marahil, nagtatanong kayo, ano ba talaga tong bunga na to? Kung ilalagay nyo ang inyong Bible sa Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23, ito ang sinasabi. But the fruit of the Spirit is love. Ano raw? The fruit of the Spirit is love. You see, there are
there are fruits. Makikita nyo ang haba nito, pero bakit isang ginamit? Because love itself is the one, it pertains to the Spirit. The Spirit. Yung bunga ng Espiritu. So, kung nasa sa iyo ang Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit is in you, just like it was prophesied, Emmanuel, God with us. If the Spirit is in you, these are the output of the Spirit. Ano yun? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ano raw? Isa-isahin nga natin. Dapat nakikita sa iyo ang pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ng Diyos. Tayo ay umiibig sa Diyos at umiibig sa ating kapwa. Sabi nga ng Panginoong Jesus, love the Lord your God with all your heart. Ito ay hango doon noong panahon pa ni Moses. And then, love others as you love yourself. Sabi ni Jesus, teka muna, ano ba yung love others as we love ourselves? Ito yung sinasabi niya. If you love others as you love yourself, you are actually loving others as equal. Walang mataas, walang mababa. Equal. And how we love the Lord depends on how we love our neighbors. Sabi ni Pablo yan. Sabi doon, una, love. And then ang sabi niya, joy. Merong kaligayahan sa ginagawa natin. Tayo ba, pagka gumagawa ba tayo, punong-puno ba tayo ng reklamo? Walang tinatawag na joy sa paglilingkod. Then siyasatin natin ang ating sarili. Ang sabi pa doon ay peace. Ang tinatawag na kapayapaan. Kapayapaan. Bakit kinakailangan may kapayapaan ang tao? May kapayapaan dapat ang tao dahil alam natin na ang bundong ito ay punong-puno ng mga bagay na hindi maganda, di ba? Laging may kaaway, hindi ka makatulog. Merong mga sinasabing mga threat, hindi ka rin makatulog. Merong pati biguan, lahat na yata ng klase ng katatakutan na naririnig na natin eh. Subalit kung meron tayong kapayapaan, meron tayong Diyos. Ano pa? Etong long-suffering, forbearance. Long-suffering is patience. Patience takes endurance. Endure! Endure all things. Ang pinakamahirap i-endure ay ang relationship. Yung kasama mo mismo sa bahay, yung kasama mo ang laki-laki ng problema mo. But God wants us to have endurance, long-suffering, patience, di ba? Be patient because we love. Let's endure. In 1 Corinthians chapter 13, sabi doon is that love is patient, love is long-suffering. Ano pa? Kindness. Tayo ba ay mabuti sa pakikitungo natin sa isa't isa? Meron dapat goodness. Mabuti tayo, mabuting tao tayo. Faithfulness, tayo ay loyal. Di ba? Ano pa? Makikita dapat sa atin ng gentleness. Alam niyo yung gentleness, maraming way i-explain yan eh. Pero ang gentle person ay yung mga taong gaya ng sinabi ko kapon, yung mga taong kapag ka dumadating ay hindi umaalis yung mga tao sa paligid niya dahil gustong-gusto siyang kasama. Pero may mga taong ayaw mong makasama. Anino pa lang lumalayo ka na, di ba? Meron mga ganun eh. So, tayo ba ay gentle? Meron ba tayong self-control? At self-control. Alam mo, napapatawa lang ako dahil ito ang evident na kung saan ang Panginoon ay nasa sayo. Even me at iba pang mga church leaders nawawalan ng self-control. And to think this is from the Lord, to think that we are godly. Nawawala yung self-control ng bawat isa. And sinabi doon, against such there is no law.
walang ibang batas kundi ang mga bagay na yon. So when Jesus enters your life, He exposes areas of fruitlessness that must change. Meron dapat pagbabago sa buhay natin pag pumasok si Kristo sa atin. Katulad tayo nung fig tree na kapag ka walang ang dami lang mga dahon, napakaganda pero walang bunga. The second one is that the temple cleansing. After in verse 15, and they came to Jerusalem, sabi doon. And they came to Jerusalem, and he entered the temple area and began to drive out those who were selling and buying on the temple grounds. And he overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves. Now, and he would not allow anyone to carry merchandise through the temple grounds. And he began to teach and say to them, "It is not written, my house will be called a house of prayer for all the nation, but you have made it a den of robbers." And the chief priests and the scribes heard this, and they began seeking how to put him to death, for they were afraid of him, because all the crowd was astonished at his teaching. And whenever evening came, they would leave the city. So, this temple cleansing, pag-usapan naman natin yan, kanina fig tree, ngayon, temple cleansing. Though beyond verse 21, this event is sandwiched between the fig tree narrative and is essential for interpretation. Jesus drive out merchants and overturns tables, declaring, "My house will be called a house of prayer for all nation." Can you imagine this? Dumating siya, nag-amok siya. Kailangan, naglilinis siya. Alam nyo, kapag ka pumasok si Jesus sa iyong buhay, asahan mo ang paglilinis. Hindi lang ang bunga, merong tinatawag na paglilinis. The temple cleansing interprets the fig tree. Just as the tree was fruitless, the temple had become spiritually barren despite outward activity. Napakarami activity sa temple. And you need to understand, our body is the temple of the Holy Spirit, sabi ni Paul. Diba? So, understanding these two, the insights is that the heart, like the temple, can be filled with distractions and impurities. Oh, teka muna. Ano yung pinag-uusapan distraction tsaka impurities dito? We are distracted of many things. Social media. Oops. Ano pa? Mga Netflix. Mga bagay na wala namang iduktong sa buhay mo. Maraming mga taong you spend time na hindi naman makabuluhan ang pag-spend mo. These are distractions. There are a lot of distractions involving us. Even sin, even the things that we love to do, and yet it does not produce anything for us. Impurities, di ba? Yung mga bagay na hindi maganda, mga katangian na hindi maganda sa atin. You see, Jesus confronts misuse of what is meant to be sacred. Your time is sacred. My goodness. Kailan ka nag-spend ng oras sa Panginoon in a daily basis? There should be sacredness of time. Your money is sacred. Yung pera mo, para saan? I mean, kung ito ay naka-linya sa tinatawag na relationship, and that's well and good. So, balit ko ang pera mo ay tinatago mo na parang pati ikaw ay takot na takot kang gastusin, may problem ka. Di ba? Because there are a lot of sacred things in us. Our body is sacred. It
treat it as such. Our activity involving everything. Huwag mo sabihin, activity ko, nag-aaral lang ako. That is sacred too. Di ba? Huwag mo sabihin, hindi, iba naman pinagtatrabahuhan ko, hindi naman sa church. Those are sacred things because it belongs to God. Everything belongs to God. Kaya nga ang reminder sa atin, ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon ang oras mo, ang buhay mo. Teka muna, nagbigay na ako ng 10%. Hudyo ka ba? You see, tithes is only the beginning. Di ba? But if you go to the New Testament, it requires your very life. The very life involved with God. God will prosper you because the life that He has given you is already blessed. That is why you need to understand that your life should be with the Lord always. Tama ba? I'm sorry to say that marami sa atin, hinihiwalay natin ang mga bagay na akala natin walang kinalaman sa Panginoon. Subalit yan, mga bagay na yan ay may kinalaman din sa Panginoon. Pag-aaral mo, trabaho mo, mga relationship mo outside the church community, mga activities mo outside the church community, pati na yung pagbibisikleta mo, pag-akyat mo ng bundok, pagbabasketball mo, everything. It belongs to God. So, sabi doon, my house will be called a house of prayer for all nations. It means there is what we call cleansing. God, Jesus Christ cleanses the temple. And just like us, to this Holy Week, we should have that cleansing part. Tayo ay dapat maglinis ng ating temple. The Spirit of God is in us. And so, we need to understand those things. Transformation requires cleansing. And also, if we are cleansed, tingnan natin ang lahat ng aspect ng buhay natin. This aspect of our life, in our lives, belongs to God alone. You see, when Jesus enters your life, He removes that what corrupts true worship. And we should have a life of worship. Everything, hindi lang yung praise and worship na mayroong kasamang kanta. But all things, everything you do, is about worshiping God. Everything. Now, the withered fig tree is the evidence of judgment and change. In verse 20 to 21, ito yung sinasabi. As they were passing by in the morning, ito, the next day na to, they saw the fig tree withered from the roots up. Namatay yung fig tree. Remember, Jesus Christ kinursed yung fig tree. And being reminded in verse 21, Peter said to him, Rabbi, look, the fig tree that you curse has withered. So, the withering signifies the certainty and seriousness of Jesus. His words are very serious. Kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, there should be what we call seriousness. Merong dapat na kabanalan sa pagbabasa mo ng salita ng Panginoon. Judgment begins at the root, not merely at the surface. You see, it withers. Huwag mo hintayin na ang Panginoon mismo balikan tayo ng salita niya. Jesus does not tolerate persistent fruitlessness. What is unproductive will not endure. These are spiritual truths. You see, spiritual conditions must be addressed at the root level, the heart, the motives, the priorities. Ano ang kumusta ang puso mo? Kumusta ang motibo na ginagawa mo? Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon? At ano yung mga priorities mo sa buhay? Kung wala ang Panginoon sa priorities mo, ano ang mga priorities mo sa buhay? You see, transformation is not cosmetic. It is foundational. Hindi lang ito panakip.
Gaya ng ginagawa natin, pagka yung mukha natin, tatakpan natin. These are foundational. Makikita na ikaw nga ay Kristiyano dahil ginagawa ng Panginoon ito sa'yo at ito ay nangyayari sa buhay mo. Ignoring corrections leads to spiritual decline. And we were called as disciples of Jesus Christ. And if we are prideful, you need to understand that pride kills discipleship. So, ignoring correction, that's spiritual suicide. You need to understand correction based on the scripture. When Jesus enters your life, He brings change from the roots, not just surface. There's this what we call pattern of transformation. This Holy Week, tingnan natin, there is what we call inspection. Merong assessment si Jesus Christ. Parang parang nagre-rescue ka. Jesus examines the fig tree. That's our life. So we examine ourselves. Am I still in line with Jesus Christ? And there is exposure. He identifies fruitlessness. What are the fruitlessness in our life? Visit again Galatians 5, 20-22. Makikita mo doon, ano ba talaga, bakit nga ba ako ganito? And there is what we call confrontation. He speaks against what is unproductive. Ano ang nangyayari sa buhay mo? Bakit mo pinapabayaan ang sarili mo? Bakit mo pinababayaan ang sitwasyon? And there should be what we call cleansing. He removes corruption. This is about the temple. And there is what we call transformation. There is always transformation. You see, a life change by Jesus will demonstrate what? Authentic fruitfulness. Yan, di ba? Authentic dapat. Evidence sa Galatians 5:22-23. Evidence of spiritual growth. Dapat nag-grow tayo at nakikita sa atin yung mga fruit na yon. It purify of heart, a life aligned with God's purpose. Merong purpose ang Panginoon. Maybe it's time for you to know the purpose God has bestowed upon us. That you must be responsive to correction, willingness to change when confronted, and there is what we call consistency, not just outward appearance, but inward reality. Now, today is Holy Monday. And it is a call to evaluate one's spiritual condition. There is a call for examination. Jesus is still seeking fruit. He is still cleansing lives. He is still transforming from the inside out. He examines us. This is a call to action to examine areas of spiritual barrenness and allow Jesus to confront and correct and submit to His cleansing work. Commit to bearing lasting fruit. You see, in John 15, verse 2, sabi dito, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. But every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. For this Holy Week, let's just be fruitful. Let God assess us. Let God examine us. Magkaroon tayo ng time alone with God. Magkaroon tayo ng time na kung saan ibigay natin ang oras natin sa Panginoon. This is a call to action. Really. Holy Monday is a call to action. We should be on that level where God will meet us and will transform us to be like Him. Thank you. See you tomorrow. God bless you.